apat na paborito mo, isave mo dahil pinagsama-sama ko na sa isang video. Magandang araw! Unahin na natin dito sa paborito mong pagkakaluto ng pasta. At syempre ito, no oven recipe to. Chicken breast na hiniwa ko ng maliliit na strips, then titimplahan ko nitong mga pampalasa na to. Paki-screenshot na lang po. Mix then set aside muna. Bacon or ham ay pwede mo ring ilagay dito. Cook the pasta according to package instruction, pero syempre wag kalimutang lagyan ng salt para may lasa na din. Reserve 4 cups of pasta water. I-fry na natin itong bacon, then set aside muna. Same pan, ilagay na yung tinimplahan natin na chicken breast, then i-brown muna natin ng bahagya. Push aside at maggisa tayo ng bawang at sibuyas. Then, gisahin mo ng sama-sama. At this point, maglalagay na ako ng butter at nitong ating flour. Then, lutuin mo na yung harina ng 1 to 2 minutes sa mahinang apoy para walang raw taste. Then, haluin mo ng sama-sama. At this point, pwede nang ilagay yung 4 cups ng pasta water. Evap or fresh milk ay pwede mong gamitin dito. Then, ilagay mo na yung isang lata ng mais, pati yung sabaw. Cheddar cheese ang ilalagay ko, pero pwede naman kahit anong brand ng keso, ilagay na yung mga pampalasa. Nag-add ako ng konting mustard pero ito optional lang. Ibalik na yung bacon sa pan, then haluin. Kailangan ganito kalapot. Binawasan ko na yung sauce para dun sa kalahati ng pasta. Etong recipe na to, kahit walang cream, sobrang sarap. At para sa ating next recipe, syempre ito paborito mo, vegetarian, pero dapat itry mo yung ganitong klaseng pagkakaluto. Kaya tara, simulan natin. Lutuin ang palabok noodles according to package instruction, then prep natin yung mga ingredients na kakailanganin. No giniling, no problem dahil may tokwa naman tayo. Pirituhin na natin yung tinapa, magisa ng sibuyas, bawang, alisin muna sa kawali. I-brown muna ang tokwa bago ilagay itong sibuyas at bawang na gisado na. Maglagay ng tubig. Ilalagay ko na rin yung dinurog na chicharon, pampalapot at itong nakuwang katas dun sa mga tinik at ulo ng tinapa. Hipon or pork cubes ay pwede rito. I-adjust mo na lang yung annatto powder kung gusto mo ng matingkad, dagdagan mo. Huwag kalimutan ng slurry. Kailangan ganito kalapot at syempre hindi kumpleto to kung walang kinchay at kalamansi. Pakuluan lang ng ilang minuto yung binabad natin na palabok noodles. I-drain. Etong sauce, nag-reserve ako ng kalahati pang toppings. I-assemble mo na at ready na yan. At isunod na nga natin etong paborito mong spaghetti. Pero syempre gagawin nating mas cheesy pero hindi natin kakailanganin ng oven. Dito naman walang exact measurements ng mga ingredients. Kung gusto mo yung maraming sahog, damihan mo ang hotdog, damihan mo ang giniling. First step ay ipapan fry ko muna itong mga hotdogs. Shallow frying lang naman, then aalisin ko muna sa kawali at isa-set aside ko muna. Next, magigisa lang ako ng sibuyas at bawang. Damihan mo para mas malasa. Ground pork or beef ay pwede mong gamitin dito. Sangkutsahin mong mabuti. Season with a bit of salt and pepper para may lasa na. Takpan at i-brown natin para mas masarap talaga. At kapag okay na, ilalagay na natin yung ating spaghetti sauce. Pag gusto mo ng matamis, sweet style. Kapag ayaw mo ng masyadong matamis, ibang flavor ang gamitin mo. So dito, dahil nga sweet style, kaya hindi na ako mag-a-add dito ng condensed milk or sugar. Ito pa yung ibang pampalasa na nilagay ko. Kung meron ka pang gustong idagdag, gusto mong mag-add ng mushroom, pwede kang magdagdag. So ako hindi ako maglalagay ng cream dito dahil gagawa ako ng masarap na cheese sauce para naman cheesy at creamy lalo itong masarap na spaghetti. Sa pagluluto naman ng pasta, syempre kayang-kaya mo na yan. Wag mo lang kalimutang lagyan ng salt yung tubig para malasa na itong pasta mo. Para sa cheesy white sauce, nag-melt lang ako ng 50 grams ng butter, nag-add ako ng 3 tablespoon ng harina. Niluto ko muna yon ng 1 minute bago ko ilagay yung 400 ml ng evap milk. 1/4 cup ng water and then yung mga pampalasa, konting salt, ground pepper, konting mustard or nutmeg, then itong cheese. Syempre, mas cheesy, mas masarap. Kaya kung marami kang cheese at marami kang budget, damihan mo na. At kapag ganito na, saktong lapot, mas lalapot pa yan kapag lumamig, okay na yan. I-mix mo na itong ating red sauce dun sa pasta, then itoppings mo itong masarap na cheesy white sauce. At ganun lang kadali, diba? Para naman sa ating next recipe, sino ba ang aayaw sa ating all-time favorite na pansit? Kaya today magluto naman tayo ng canton at sauté
sotanghon gisado, una kong ginagawa ay pina-fry ko muna yung squid balls. Then magigisa lang ako ng sibuyas, bawang, at gusto ko rito ay yung sangkutsado talagang mabuti. Yung sahog, yung parang napiprito na ganito. Then tsaka ko ilalagay yung konting chicken liver. Kahit ano namang sahog, pwede rito. Pag ganito na yung itsura niya, ilalagay ko na yung matigas na gulay, sunod yung malambot na gulay. Haluin ko lang ilang minuto, tas aalisin ko na to sa kawali. Magtitira ako ng konti, tsaka yung sabaw, dadagdagan ko pa yan at ilalagay ko na yung pampalasa na gusto ko. Mas maraming paminta, mas masarap para sa akin. Pag kumulo na, una kong nilalagay ang kanton, then few minutes lulutuin ko yan, tsaka ko isusunod itong sotanghon. At ito pa yung isang pinaka nagpapasarap sa pansit, ewan ko kung ganun din sa inyo, pero ako, kapag pansit, gusto ko talaga yung may kinchay. Shout out po sa inyong lahat. Huwag kalimutang i-like and follow ang page. Salamat!